Kantas, amen. Amen. So karon nga gabi, dili ta ninyo magdugay palihog mo tindog mga igsoon, manindog ta ninyo ang atong basahon ang balaan nga pulong sa Ginoo. Lucas kapitulo 20, abrihin yung mga Biblia kung naa. Kung member ka dire, yan. Kay Biblia, simba ka, dapat dinadala ni mo permi mo ang Biblia. Amen? May mga Bible believers man ta. Pero kung wala ka pa'y Biblia, then mag-ampo ka nga makaangkon ka og usa, no? Pero kung wala ka pa'y Biblia karon, na projector nga available para sa inyo mga igsoon. So basahon nato ni Lucas kapitulo 21, basahon ako una sa English, sunod basahon ako sa Bisaya. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa ato, and there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth. For the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Basahon ako sa Bisaya. 25. Ug adunay moabot nga mga ilhanan diha sa adlaw, ug diha sa bulan, ug diha sa kabituunan, ug sa yuta kalisdanan sa kanasuran, uban sa kalibog ang dagat ug ang mga balod magadaguok. Ang mga kasing-kasing sa mga tao mupaluya kanila tungod sa kahadlok ug tungod sa pagpaabot ni adtong mga butang nga magaabot sa yuta. Kay ang mga gahom sa langit pagauyugon. 27. Ug unya sila makakita sa anak sa tawo nga nagaabot diha sa usa ka panganod uban sa gahom ug dakong himaya. 28. Ug sa diha nga kining mga butanga magsugod na sa pagkahitabo, nan tan-aw sa itaas, ug ihangad ang inyong mga ulo, kay ang inyong katubsanan nagakaduol na. So kani laging nahitabo karon diri sa ato ang kalibutan, sign na ni nga duol na ang Ginoo, hapit na siya mobalik. Ug mao ni ang usa nga ginaka-excited nako, kanang mubalik na ang Ginoo. Amen? Magampo sa ta mga higala. Okay, magampo sa ta ang Ginoo, magpanalangin. Amahan na mo nga langit nun, salamat kayo aning kagabion, ug salamat Ginoo sa mga pulong, ug salamat sa mensahe nga imuhang ihatag para namo karon nga gabi. Amahan, panalangini Ginoo ang mensahe, ug panalangini ang mga katawhan nimo. Ug ako nga magdala karon sa imong pulong ug magwali, panalangini Ginoo. Lord, I pray nga pinaagi ani mahayagan ang among mga unahunag kasing-kasing ug madasig kami, dili mahadlok, dili Ginoo mabalaka, apan Ginoo madasig ug malipay. Digunak ang mga pagtuo sa mga katawhan nimo nga niadin ni karon. Ug kabangi ang matag-usa nga magpabilin nga matinumanon hangtod sa imong pagbalik. Ug sa mga uban Ginoo nga naa dinhi nga wala pa nakabaton sa kaluwasan, nagaampo ko Ginoo nga unta Lord maluwas sila. Lord, paglihok sa ilahang mga kasing-kasing ug ayaw tuguti nga Lord kaning muuli sila nga dili nila mabatunan ang imuhang kaluwasan Ginoo, ang grasya nga mao'y makaluwas sa ilang kalang. Lord, we commit to you these things. And thank you, Lord, for the privilege tonight. In Jesus' name, Amen.
Salamat, pwede na mo magalingkod. Excited ta sa pagbalik sa Ginoo, pero mga higala, sa dili pa mo balik ang Ginoo, nag-ingon nato ang Ginoo Hesukristo nga naay mga kasamok o kagubot nga magakahitabo diri sa kalibutan. O kani dayag siya karon sa atuang panahon, nakita nato mga higala ang crisis nga nahitabo karon sa atuang lugar o diri sa tibuok kalibutan mga higala. So dili pa man na mga igsoon maugyod ang kaning rapture ba no? So sa dili pa kung dili hangtod dili pa mag-rapture napata diri. So gingon ni Hesukristo sa dili pa mag-rapture naanay mga senyales nga naay mga makita nato mga higala nga kagubot og kasamok. So apil pa ta diha. Okay, pero once i-rapture na ta diha magsugod ang katong ginatawag nga 7-year tribulation. Di na ta mo apil didto. Amen. Kay tuwa naman ta sa langit ana mga higala. Pero kaning mga sign nga ginaingon sa atong Ginoong Hesukristo apil pataan ni mga igsoon. Parehas ning karon nakita nato ang famine, ang mga presyo ning saka, hastang mga gulay, hastang mahala, ang gasolina ning saka mga higala na igubat karon sa Iran, sa Middle East, sa US is ana. So kaning tanan mauni sila ang ginaingon sa ato ang Ginoong Hesukristo. So ang pangutana, mauna ba ni pastor ang katapusan? Dili pa mga higala. Pero gingon sa atong Ginoong Hesukristo mga signs ni. Sama diri sa atong gibasa sa bersikulo 25. Nagingon no ang pulong sa Dios diri sa Luke chapter 21 verse 25, and there shall be signs. Okay? Adunay mga ilhanan. So kaning mga nakita nato karon nga gubat, crisis, ang mga gasolina, mga oil ba no, nga nagsaka siya, ingon sa balita may ilang musaka pag daw ni siya, hasta mga pamaliton nagsugod nagkamahal, mumahal pag yun na. And Jesus said, these are the beginning of sorrows. Nana sa Matthew chapter 24. Amen. Mo nakita sa mga Kristohan nun kay maapil pamantaan ning mga kagubot karon sa di pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Mo na importante mag-faithful gyud ta. Magpabilin ta diha sa Ginoo. Bisag unsa ang kagubot, ang kagutom, ang kasakit nga masinati nato while we are preparing or waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, importante nga mubarog lang gyud ta. Mubarog gyud ta. Di ba no, giingnan ta ba no ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 25 kadali there. Di ba giingnan ta ni Pablo mahigala, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. The day approaching right in this verse refers to the coming of our Lord Jesus Christ. Busa mga higala, kay nakita naman gyud nato karon ang mga senyales nga kining giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo pila na katuig ang milabay, no? Dayag namang gyud sa atong panahon karon. So unsay atong buhaton? Dili nato isalikoy ang atong panagtigom. Magdinasigay ta ninyo, exhorting one another. As ye see the day approaching, samtang kita gapaabot ta, gahulat ta sa pagbalik sa ato ang manluluwas. So the message mga higala this evening is, what should we do when there is global crisis? Unsay atong buhaton? Kay maapil pamantaan ni. No? Kay wa pa man ning balik si Kristo. So maapil pa ta. So unsa may atong buhaton mga higala kung naay mahitabo nga krisis diri sa tibuok kalibutan. Si Kristo na nag-ingon, there shall be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and upon the earth. Nag-ingon si Kristo, distress. Diri kuno sa kalibutan naay mahitabo mga higala nga unsa? Naay mahitabo nga mga kalisdanan sa mga kanasuran. Distress of nations. Karon, diri sa atuang nasod, there's a distress. Dili ba? O kani mga higala, mga senyales na ni. Gingon sa atong Ginoong Hesukristo that men's hearts failing them
for fear. Karon kung inyo hala may gala banom, adtuon ang mga balay-balay, makita ninyo, ma-discoveryhan ninyo may gala kung pila ka mga tao karon ang nangahadlok na. Na mga uban karon may gala, nagpanic buying na sila. Nagpanic buying sila gasolina, nagpanic buying sila mga igala. Kaya nga naman, siyempre, kinsa may dili magpanic ana may igala nga gina na lang ta nga hangtod mga igsoon sa unsa ni? Pila na lang ka April? Hangtod April 15 na lang ang ato ang konsumo mga igala sa crudo diri ug sa ato ang oil diri sa ato ang nasod. So there's a distress. Di pa ta makasalig sa ato ang leader nato diri sa atong nasod. Unya diha sa Senado hastang daghan kayong mga punsabo diha, mga korap diha. So ang kaning righteousness di gyud mga igala banon makuan, di gyud siya maigso. So daghang mga tao karon nangahadlok, daghang mga tao karon mga igala banon napuno sila og uncertainty. Ngano man tungod sa nahitabo karon diri sa kalibutan. Unya gingon ni Jesucristo, and when these things begin to come to pass, unsa gingon ni Jesucristo, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Amen? Kay balo ba mo kaning mga ingon-ani ba nga kasamok di naman ni bag-o. It happened before, pero mas ding lala lang karon. No? Throughout history, ang kaning kalibutan nag-atubang na ni og global crisis. Naana ni mga gubat sa una pa nga panahon, economic collapse, pandemics, mga natural disasters, political instability, increase in purchases. Ganina lang, nabasa na ko may gala sa balita, ang Iran kuno nag-ingon sa tibok kalibutan, get ready for $200 a barrel. Musibot pa sabot na. It means a $200 per barrel oil price indicates a severe global energy crisis. So kung mayroon nga ning saka ang kaning presyo karon sa musaka pa gyud na. Mas mumahal pa. Ug makita ninyo karon may gala ang mga tao bisag asa nangahadlok na sila karon. They feel uncertain and nangalibog na ang mga tao. Daghag mga pangutana ang mga daghan nga mga tao karon. Nations are troubled. Economists, ang mga economists mga gala manon wa na nangauyog na. Ug ang mga tao natingala unsa kahay sunod nga mahitabuan ni. Pero ang Biblia nagwarn na sa tuadaan nga kining mga butangan ni mahitabo gid sila. Sa prophecy nga gihatag sa ato ang Ginoong Jesucristo di sa Lucas kapitulo 21, naghisgot siya mga igsoon mahitungod sa panahon when there would be distress among nations, no? And people's hearts would fail tungod sa kahadlok. Basin gani diri sa ato ang simbahan lang naanay mga membro siguro diri nahadlok na, nabalaka na. Unsa kay atong buhaton ani bano kung mayingon ani na ang mga presyo karon, kung ingon ani na ang mahitabo karon sa kalibutan. Pero mga igala, giinanta sa atong Ginoong Hesukristo unsay dapat nato buhaton. Kung kini sila manggawas na ni sila sa atong panahon. Nya karon ning gawas naman. No? Bisag di na ni bag-o pero ning samot man og kalala. Unya maapil pa man tani. Kay di pa man ni rapture. So, tagaan ta og instruction sa atong Ginoong Hesukristo unsay angay nato nga buhaton. So the question is, what should Christians do when there is global crisis? Una sa tanan, ang una nga giingon sa atong Ginoong Hesukristo is this: do not live in fear. Ayaw kahadlok. Amen? Ayaw pagkinabuhi sa kahadlok. Si Hesukristo nagsulti, men's hearts failing them for fear. So tungod sa ilang makita mga higala, ilang kasing-kasing mahugno, unya, bation sila kahadlok. One of the biggest effects of global crisis is fear. Ang mga tao mga higala nahadlok. Unsa ginakahadlukan sa mga tao? Ang kaugmaon. Unsa kay kaugmaon sa ato ang nasod ani kung ingon ani ang ato ang leader. Di ba? People become afraid of the future. People become afraid of the economy. People become afraid of war. Basin nga
Nabayan ta og nuclear diri, mga hurot, mga matay ta. Di ba? Bumbahan ta. So, daghang mga tao karon nga nahadlok sila kay nga naman ilang gi-consider ang mga possibility nga mahitabo. People also become afraid of disease. Kay siyempre kung daghang mamatay na ay mga bakterya, magdaot ang mga sakit ba? Disease. People become afraid of instability. Pero kay balo ba mo giingnan ta may gala sa pulong sa Dios nga dili ta mahadlok. Ayaw og kahadlok. Because Christians are not called to live in fear. 2 Timothy chapter 1 verse 7 giingnan ta dinhi sa pulong sa Dios, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Gingon pa mga higala sa pulong sa Dios po diri sa Psalm chapter 46 verses 1 to 3. Giingnan ta diri mga higala sa pulong sa Dios, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Praise God for that. Amen? Therefore, will not we what? Will not we what? Will not we fear? Nga naman, natay manlalaban, natay refuge, natay kusog sa ato ang kinabuhi, naay mutabang nato may gala sa panahon nga naay mga kagubot, and that is the Lord. That's why, will not we fear. Amen? Though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Higala, kay balo ba mo, kinsa ang mga klase sa mga tao nga madala sa ilang kahadlok? Katong mga tao nga wa kay ilag Ginoo. Kay balo ba mo, ang tao nga wa kay ilag Dios madala sa ilahang kahadlok. Pero ang mga tao nga nakaila og Dios, di sila mahadlok. Ngano man, kay nakasabot sila, kontrolado sa Dios ang matag sitwasyon. Even when the world is shaking, you know what? God's throne is not shaking. God's throne will not be shaken. Amen? Magpabilin mga igalag ang kaning, magpabilin nga barog ang trono sa Ginoo. Bisag unsay mga kagubot o kasamok nga mahitabo diri sa kalibutan, higala hinumdumin ninyo ni ang Ginoo naagihapon sa iyang trono. Ikaduha, unsay gingon sa atong Ginoo Hesukristo, so imbis ka mahadlok ka, Lucas 21:28 gingon sa atong Ginoo Hesukristo mao ni 28. And when these things begin to come to pass, unsay gingon sa atong Ginoo Hesukristo, then look up. Mutanaw kuno ka sa taas. Amen? Nawa siya nagingon mga higala nga pagpanik. Wala siya gaingon mga igsoon nga tago. Wala siya gaingon nga kaning kawalag paglaom. Wala gaingon atong Ginoo Hesukristo ana. Instead, nag-ingon siya, look up. And what does that mean? Looking up means musalig ka sa Dios. Looking up means dapat nimo hinumduman ang iyahang mga saad. Amen? Kung naay mga kagubot nga mahitabo diri sa kalibutan unsay gingon ni Hesukristo sa imuha, muhangad ka sa taas. Look up, it means salig sa Dios. It means hinumdumi ang iyang mga promise. It means may gala pag-focus sa eternity instead may gala sa mga temporaryo nga mga problema. Amen? Kay kani mga kasamo karon og kagubot nga nakita nato diri sa kalibutan, naani sila may gala karon pero karon lang po ni sila. You know, this is not permanent. Amen? Karon lang ni sila. So ang gingon sa Ginoo nga kung masinati nimo ni, kung malabyan nimo ni sa imong journey diri sa kalibutan, look up, just look up. Ayaw pag-focus ani mga problema nga nakita nimo karon sa imong palibot. Kay temporaryo lang man na sila. Karon lang na. Instead, giingnan ka sa Ginoo, set your affection on things above. Amen? Where Christ seated on the right hand of God. Dito may gala,
tutok ang imuang hunahunag, imuang kasing-kasing sa mga butang dito sa taas. Psalms 121, basahon na to ang verse 1 ug 2. Psalms 121, verse 1 ug verse number 2. Ang giingon may gala sa psalmist dinhi, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Ang giingon sa psalmist, I will lift up mine eyes. Amen? Kinsa ang na dito sa taas? Verse 2, my help cometh from the Lord. Ang akong tabang nagikan nganha sa Ginoo, nga maoy naghimo sa langit ug sa yuta. Amen? Igsoon, when the world looks darker, Christians should look higher. Amen? Christians should look up. Higala kung ngit-ngit kayo ang kalibutan, ikaw nga anak sa Dios nga naa diri sa yuta, mutanaw ka sa taas. But pasabot, mga higala, symbolic na ha, dili but pasabot nga magsikag hangad didto. Mulakaw ka sikag hangad. Di mabanggaan ka ni noon sikag mao may gingon look up pastor. Di padulong kag eskwela, look up ka, padulong traw, look up. Dili ka na ang but pasabot may gala, symbolic na. Ang but pasabotan na nga kung ngit-ngit kayo ang kalibutan karon, kung samok kayo ang kalibutan karon, kung ang mga tao karon napuno sila sa ilang kahadlok o kabalaka, look up, but pasabot, salig sa Dios. But pasabot, remember His promises. Buti pasabot nga mag-focus ka sa eternity, dili sa mga temporaryo nga mga problema diri sa kalibutan. Amen? Kaya ang higala paminaw, sulti na ko ni sa inyo ha. Ang atong paglaom mga higala, dili na to kwaon sa gobyerno. Dili na to kwaon mga higala sa economists, dili na to kwaon mga higala sa mga human leaders diri sa kalibutan. Nga naman limitado ang ilahang mahatag na tabang. Ang atong paglaom kwaon na to sa Dios. Psalms 20 verse 7, unsay gingon sa pulong sa Dios. Psalms chapter 20 verse 7. Some trust in chariots and some in horses. Na ay mga tao mga higala nga ginakuha nila ang ilahang kusog sa mga butang nga magamit nila diri sa yuta. Mao na nga diha sila magbutang sa ilang pagsalig. Pero may higala para sa mga katawhan sa Dios, no? Kwaon nila ang ilang pagsalig o ang ilang paglaom ngadto sa Ginoo. Mo na gingon din sa Biblia sa Psalm 20 verse 7, some people trust in chariots, some trust in horses, but kita sa mga katawan sa Diyos, we will remember the name of the Lord our God. Kung naay mga paminaw, kung naay mga kalamidad, kung naay mga kasakit, naay mga kalisdanan, naay kagubot, naay kagutom, naay pagsulay, nga mahitabo diri sa kalibutan, dapat ang atong mahinumduman ang Dios. Dito nato kwaon ang atong paglaom sa iya. So, unsay buhaton nato? Gi-instructionan ta sa Ginoo. Una, ayaw kahadlok. Okay? Kay but lang pasabutan na hapit na kumubalik. So ayaw kahadlok. Maapil ka na, pero ayaw kahadlok. Ikaduha, look up. Tanaw dito sa taas. Kay kinsang na dito sa taas? Kinsang naglingkod sa throne dito sa langit? Ang Dios. Sumusalig ka sa Dios. Hinumdumi iyang mga promise. Naatanan, girecord niya diri sa iyang pulong igsoon. Read your Bible. Aron mga higala, dili ka mag-doubt. Aron dili ka mga igsoon, dili ka makabig sa imong kahadlok o sa kalibutan. Read your Bible. Salig sa Diyos, hinumdumi yung mga saad, o pag-focus sa eternity. Nga naman, lumalabay ra ka diri sa kalibutan. Ikatulo, pray more earnestly. Pray more. Kasabot mo ng earnest, may gala. Ang but pasabotan ng earnest praying is this. Mag-ampo ka nga naay kinabuhi. Dili ka ng ampu-ampu lang. Nag-ampo ka nga nagtuo ka nga ang Diyos nimo buhi. Amen? When there is crisis in the world, Christians must become people of prayer. Karon kay gubot man ng kalibutan, usay atong dapat buhaton. Well, ang tubag, mag-ampo ta. 1
1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Basahon na to ang Biblia. Gingon diri sa pulong sa Dios may gala, I exhort therefore that first of all, are you following? I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Hello? Di mo may na? Wagin mo na minaw, no? Gibasa na ko ang pulong sa Diyos. Ang gingon sa pulong sa Diyos, first of all, ang una nga buhato nato, mga higala, kay, unsa man, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Magampo kuno ta. For kings and for all that are in authority. Dili ba? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Dili ba wa nagkahius ang Senado karon? Di ba wa nagkahius ang mga igsoon? Di ba gubot? Di ba there's corruption everywhere? O grabe ang corruption diri sa Pilipinas. Number 1 ta. So sa itong buhaton? Magampo. Kung di ka magampo, ikaw rin masakitan. Igsoon dapat ikuanin mo na. Itugyan mo sa Ginoo. Unsa mga higala ang nahitabo karon diri sa tuang nasod nato ug sa tibuok kalibutan. Magampo ta. You know what? Instead of only talking about world problems, Christians should pray for the world. Kung sa itong yampo, pray for our national leaders. Pray for peace among nations. Pray for protection for people. Pray for the spread of the gospel. Magampo ta may gala. Kaya abin nyo, pag krisis bitaw ba no, diha biya muhumok ang makasing-kasing sa tao. Diha ang mga tao mangitag Ginoo. Diba? Pag na-crisis, do you remember September 9, 2000, September 11 ba to? Twin Tower. Remember mo ato, grabe. Humok kayo mga kasing-kasing sa Amerikano. Sa una nga panamay lang, mga Amerikano, grabe kayo na sila ka-immoral, grabe na sila kadautan, gahi mga kasing-kasing. Pero sa diha, may lang atong eroplano ba no, nga gikuha ni Bin Laden dito sa Twin Tower, boom! Nangahumok ang kasing-kasing sa mga tao. Daghang mga Amerikano nangitag Ginoo. Daghag na sangyawan nato, daghag mga tao ang ningdawat sa manluluwas. Karon na po'y crisis mail, karon ang time nga humok ang mga kasing-kasing sa mga Pilipino. Igsoon paminaw, kita nga naapil aning krisis. Dili lang pud ta magpadala aning krisis, kundi maningkamot pud ta mga higala nga kita maka-reach out tang mga tao kay daghag mga tao karon humok ang ilang mga kasing-kasing kay nagpahit sila. They need God in their life right now. Amen. For example, si King Jehoshaphat, nag-ampo siya ba no? Nag-ampo siya sa Ginoo, sa diyang giatake sila may gala sa ilang mga kaaway. Ang Judah, gamay kay nga tribe. Gamay kay nga tribe ang Judah. Giatak sila mga igsoon og pila ka nasod, 5. Gipalibutan sila. There's nothing nga mabuhat nila igsoon. Pwede sila mahurot, kay gamay ra kay sila. Kay balo ba mo unsay gibuhat ni Jehoshaphat? Nag-ampo si Jehoshaphat. Okay, balo ba mo unsay gibuhat sa Ginoo? Because Jehoshaphat and the tribe of Judah prayed, sila giluwas sa Ginoo. Kana po ang buhaton sa Dios sa ato mga higala. Pag adunay krisis nga paminaw, masinati nato, paminaw mga igsoon, mag-ampo ta. And I guarantee you, dili ta pasagdahan sa Ginoo. Tabangan ta niya. Amen? Number 4. What should Christians do when there is global crisis? Number 1, do not live in fear. Number 2, look up to God. Number 3, continue doing God's work. Kani ang number 4, continue doing God's work. So number 1, kung sa ganito, do not live in fear. Number 2, look up to God. Number 3, pray earnestly. And number 4, continue doing God's work. Magpadayon tag sangyaw. Dili ta magpadala sa kaning krisis igsoon.
Di ba ginanta sa atong Ginoong Kristo, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58 na. So global crisis should not stop the mission of the church. Kabalo ba mo sa gingon ni Kristo, Matthew 24 verse 14? Kani gahiskot pa ni Kristo di bahin po sa end times mga igsoon. Ang gingon sa atong Ginoong Kristo mao ni, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Hapit na lagi mo balik ang Ginoo. Hapit na. So kita giingnan ta sa Ginoo may gala nga dapat nga maningkamot tag sangyaw. Amen. Dili mga igala kay naapil ka sa krisis, ikaw magpaluya-luya ka. You know what? Daghan pamina may igala. I-consider lang guni sa imong sarili mga igala. Dili lang man ikaw ang nagkrisis. Ang tanan man. So kung ang uban nga mga Kristohanon nga nakasinati o kanang pareho nga krisis sa imuha nga nangalagad gyapon sa Ginoo, nagsangyaw gyapon, dapat ikaw pod. Ayaw hunong sa pagpangalagad, ayaw hunong sa pagsiba, ayaw hunong sa pagsangyaw. Kaya naman hapit na mo balik ang Ginoo. Gingon ni Kristo, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Naunsa na may mga Kristohano karon nago naman hinoon. Nagpaluya-luya naman hinoon, nagpasakit-sakit naman hinoon. Di sa ako magsangit, di sa ako magapil soul winning, di sa ako kay kuhan ko, luya ko. Nagpadala naman hinoon sa pagbati. Nagpadala naman hinoon sa unod. Ang Ginoo ni Kristo, hapit ako mabalik. And this gospel of the kingdom shall be preached. And then shall the end come. Sa ako magsimba kay kuan, lain akong feeling karon, na magukoy problema, daghan mig bayron nun karon, lisod kayo, crisis kayo. Hey, giingnan ka sa Ginoo mga igala. Don't stop the mission. Amen. Kay gingon ni Kristo, this gospel of the kingdom shall be preached, and then shall the end come. Naunsa maning uba, wa naman nangalagad, nagpunto naman yun sa balay. Hello? Kung sa atong dapat waton, paminaw, kung naay global crisis, continue doing God's work. Amen? Get busy inviting people to church. Get busy preaching the gospel. Dili ta ning mga klase mga Kristohano may nga di sa ako mag-visit, di sa ako mag soul winning, di sa ako mag-invite kay way gana, way blessing, pait, lisod, daghang bayro nun. Taas ang krudo, taas ang gasolina. Hasta mga gulay mahal kayo. Di sa ako mag-relax ako. Simba lang sa ako, simba. Jesus said, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Continue doing God's work. Kay balo ba mo mga igsoon? Crisis often opens people's hearts to God. When people feel uncertain about the future, they become more willing to listen to the message of salvation. Kung mga tao karon ba, no, walay kasiguruhan. And kay balo ka unsay bation sa usa ka tawo kung siya may gala walay kasiguruhan? Mabalaka siya puno siya kahadlok. So naa na siya pangitaon. Someone nga maghatag og certainty sa iyahang kinabuhi. And that's the time and that's the best opportunity for us, paminaw, na muhatag ta sa ilaha sa gospel. Mo-share ta sa ilaha or mo-invite ta sila sa simbahan. And let's tell the world that Jesus is the answer. Amen? Ibalo ba mo nga mga early Christians, nagsangyaw sila during persecution? Basahan ninyo ang Biblia. Wa mong kung may basa-basag Bible. Basahan ninyo Acts chapter 8 mga igsoon. Katong panahon nga naay crisis
in the midst of Christianity, in the first century, paminaw, ang gibuhat sa mga Kristuhanon ato nga panahon during persecution, nagsangyaw sila sa maayong balita. Ang resulta, daghan na inog ning tuo kay Kristo. Amen? The early Christian preach even during war and hardship. The question tonight is, kita, unsa matong gibuhat? Ha? Gapuntog balay? Kasilag lingkod? Kasilag hulat mga igalag resulta? Sig paminaw balita nga wa kay mabuhat? Sig tanaw si mo mga bayronon? Hastang daghanang mga bayronon, utang. Saan ako ni pagbayad? So permi na ka nakatanaw dira, permi na ka updated sa mga balita maison, pero wajud kay gibuhat para sa Ginoo. Sinaw na kanimong lubot, nganuman gasigi lang kag lingkod ug higda. Amen. Why not mubangon ka, mugawas ka sa inyong balay and do something for God? Kay hapit na mubalik ang Ginoo. Ha? Unsa ka mga igala, ingon nanay mo buhaton nimo. Mugawas ka. Kung tinuod mga igala, nagtuo jud ka nga hapit na ang katapusan ug hapit na mubalik ang Ginoo. Amen. Importante, dili ta magpaluya-luya Paluya-luya ka, ikaw ray mabilin, ikaw ang maulahi. Amen. Number 5 ang katapusan, prepare our hearts for the Lord's return. Andamo na tumakasing-kasing sa pagbalik sa atong Ginoo. Mo ni katapusan na nga punto. You know what? Global crisis reminds us that this world will not last forever. Amen. Mo na may gana paminaw na ay mga gubot sa amok, gira, kagutom, hala, daghan kayo, ang economy, hala, grabe, bagsak mga igsoon, ang mga presyo sa mga pamaliton, mga produkto, hasta mga gasolina, hastang mahala na. Basin gani, moabot pa nig 100 ang per liter. So, unsa man siya nagasulti sa tuwa? Paminaw, kanina nagasulti sa tuwa may gala, that we are already in the last days. End times na nigson. So we must be ready. Andamo na tumakasing-kasing sa pagbalik sa Ginoo. Luke 21 verse 28. Luke 21 verse 28. Luke 21 in verse number 28. Ang sa Bible, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, ketanawa, for your redemption draweth nigh. Kasabot pa mo aning for your redemption draweth nigh? Ang bot pasabot ani, for your redemption draweth nigh may gala, hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Hapit na ang rapture. So kitang tanan pangwaon ta. Si Jesucristo nagsulti may gala that these events are signs that His return is getting closer. That means nga kita sa mga Kristohanon dapat gyud ta nga magkinabuhi nga balaan permi karon. Amen. Dapat nga kita magpabilin ta nga faithful sa Dios. Amen. Dapat nga mag-andam ta sa pagbalik niya. You know what? The Bible calls believers to live with eternal perspective. You know what? Magkinabuhi ta ba nga, ang ato ang mind ba naa sa eternity igsoon? Lawak ba ang ato ang pananaw ba sa eternidad ba? Ang uban bitaw nga mga Kristiyano karon nakatutok permi diri sa kalibutan, gasigi lang kag dugo. Gasigi lang kag duko. Gasigi lang kag tanaw sa kalibutan. Higala paminaw dapat lawak ang imuang pananawon na kay eternal perspective. 1 John chapter 2 verse 28. 1 John chapter 2 verse 28. Unsay gingon sa Bible mga igala, and now little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Nakita ninyo? Unsang gingon sa pulong sa Dios? Amen ba? Ambot pa sa buta ni mga igala,
nga inigbalik sa Ginoo naagi mga Kristohanon maulawan sa iyahang pagbalik. Nga naman dili andam. Wala nagkinabuhig tarong, wala nagkinabuhig balaan. Wala nagkinabuhi nga faithful. So dili andam. So wa sila kay balo mubalik na ang Ginoo nya karon pag-abot na sa Ginoo, they will be ashamed at his coming. Amen. Igsoon pag faithful na mo igsoon. Ay mo sige ka ng paminaw sa inyong mga pagbati concerning sa inyong mga problema. Amen. Pag faithful na mo, pag sineryoso na mo, pag tinud-anay na mo sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, kaning kalibutan may ngalam, makuha ni siya, mawala ni, hukman ni siya sa Ginoo, matapos na ni. Tanan diri. Unya ikaw, hapit na mo balik ang Ginoo, gasigi ka pagduko, gasigi pagtanaw sa kalibutan, gasigi pagpaminaw sa imong pagbati, kay na kay mga problema. Hello? Unya tungod ana, wa ka gasimbag tarong, wa ka gasimba na kay mga rason. Amen. Kay balubi ang Ginoo sa ato ang mga kasing-kasing mga higala, we must be ready for His return. Na yung mga uban palusot ng palusot. Sige himo og mga alibay, mga excuses. Why dili sila magsimba? Why ngano di sila magsangyaw? Why ngano dili sila mag-invite og mga tao sa simbahan? Daghan sila mga rason, daghan sila mga alibay. Ngano man nakafocus sila diri sa ilang pagbati o sa kalibutan. And they become unfaithful to God. Wa kay hapit na mubalik ang Ginoo. Amen. Conclusion ta. Global crisis will come and go. Pero ang kamaturan, mga higala, nga gikan sa Dios, di gyud na mga higala mausab. Amen? Paminaw, ang kaning global crisis lumalabay ra ni, pero ang kaning pulong niya, paminaw pulong sa Dios, di gyud ni mausab. It remains the same. So when the world is in crisis, unsay dapat nato buhaton? Ayaw kahadlok. Hangad sa langit, kay naa didto ang Dios. Buot pasabot, unsa man na, salig sa Dios, hinumdumi ang mga saan o pag-focus sa eternity, dili sa imong mga problema diri sa kalibutan. Amen. And then pray more earnestly. Ikatulo, padayon sa pagpangalagad sa Diyos, padayon sa pagbuhat sa imbulat, padayon sa pagsangyaw. Pang-invite ng mga tao. Pwede mo utan na may galam? Kano sang last time nga ikaw nagdala kag tao diri sa simbahan? Kano sang last time nga nagsangyaw ka? Tubaga na nga pangutana sa imong kaugalingon. Kanus ang last time. Unsa ang imong ginakabisihan diri sa kalibutan? Hinumdumi dili ka permanente diri. Hapit na mo balik ang Ginoo. Hapit na siya mo balik. Hapit na mahurot ang imong oras. Ang akong pangutana, naana ba kay nabuhat? Naana ba kay mga kalag na nadala? Diya sa iya. Unsa imong ginakabisihan? Unsa ka? Permanent citizen ka diri sa kalibutan? Dili igsoon. Naakay adlaw sa kamatayon. Ug mubalik ang Ginoo ikaduha. Dili ka permanente diri. Do something for God. Do something for God. Every week ko sige dasig sa inyo. Serve, preach, sangyaw, witness, invite. Gunsa ka gapundura ka sa inyong balay. Muabot ang pastor, wala jud kay gibuhat igsoon. Pwede man day ka mag-visit. Pwede man day ka magsangyaw. Pwede man day ka mag-invite sa inyong lugar o sa imong mga kuan mo kanang mga connection nimo. Kauban sa trabaho, mga classmate mo, pwede nimo sila doon. Do something. Give hope to the people.
continue doing it. Why? Jesus said, and this gospel of the kingdom shall be preached in all nations, and then the world will end. Are we taking God's word seriously, or are we taking it lightly? And number 5, prepare for the Lord's return. Exo, the world may shake, but God remains. And when the world is full of fear, Christians should be full of faith, hope, and courage. Dili ta magka ng talaw-talaw, Exo. Rise up ta. Let's conquer the world with the gospel of Jesus Christ. Amen. Kaning Santo Tomas, gihatag man ni sa ato ah. What are we doing? Or what are you doing? Igsoon, hapit na mubalik ang Ginoo. Dukwa itong mga ulo, piyong itong mga mata. Father in heaven, thank you so much, Lord, for thy goodness, for the message, the challenge, and the encouragement that you gave to us tonight. Father, I pray, continue, Lord, to speak in the hearts of your people. Let this message, Lord, sink in their minds and also, Lord, into their hearts, and help your people here at NDBC, Lord, to be urgent in doing your work. Lord God, to be diligent in serving, in reaching others for Christ, in witnessing, and in bringing souls into thy house. Because we recognize that your return is drawing nigh. And Lord, bisag kami Ginoo, nakita na mo, Lord, na kulang pa nga mong nabuhat para sa imo. Daghan pag mga dapat na mo buhaton. Daghang mga Kristohanon karon, Lord, nagtutok sa ilahang mga problema. Gasigig paminaw sa ilahang mga pagbati karon. And Lord, tungod anawa, nagyud sila'y nabuhat sa ilahang kinabuhi. Na-stock up sila Ginoo. Nagpundo na lang sila. Naglingkod na lang sila permi. Nagsige na lang sila huna-huna sa ilahang mga problema, sa crisis nga naa sa ilahang mga palibot karon. Lord, kusian ang Kristohanon Ginoo. O Lord, i-remind siya that this world is not their home. Na sila Ginoo lumalabay lang diri sa kalibutan. Na naalang ming tanan diri Ginoo sa makadyot lang nga panahon. And sooner we will be transposed into eternity. Lord, I pray nga tagaay Ginoo eternal perspective ang mga katawhan nimo diri. Na dili sila permi mag-focus Ginoo magtan-aw sa kalibutan Ginoo, because this world is falling. Sama sa imong giingon Ginoo, heaven and earth shall pass away. And Lord, I pray, tabangi mo makatawhan diri Lord nga magmadasigon permi sa pagpangalagad sa imo. Lord God in heaven, do not let the world and the devil steal their hearts for you, because these enemies of ours, Lord, they try to capture our hearts aron Ginoo mawala ang amuang hunahuna, amuang pananawon Ginoo sa langit o sa mga eternal rewards nga imong giandam sa amo diha sa imong gingharian. Lord God in heaven, please remind the people here that we are only temporary here, and help us, Lord God, to fix our eyes on Jesus and to fix our eyes on eternity. I pray this in Jesus' name. Karon nga gabi, hangyon ta mo sa pagtindog. If you are here and wa pa nimo gidawat si Jesucristo, now is your opportunity to get saved. Jesus is coming soon, mga higala. Life is short. Death is certain. Higala, ang impyerno ug ang langit tinuod. Tungod sa sala ang tao may impyerno. But Jesus is the cure.
Kung dili ka gusto malaglag sa impyerno, si Kristo ang tubag. Gipakamatyan kaniya sa cross, gibayran niya ang imong mga sala, aron ikaw dili maimpyerno. Karon ang gusto sa Dios sa imo nga imuhan siyang saligan ug dawaton sa imong kasing-kasing ug maghinulsol sa sala. Saligi siya nga imong manluluwas sa imong kalag o Ginoo sa imong kinabuhi. Kung buhaton nimo na gisaad sa Dios, malangit ka ug makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Kung wa pa nimo gidawat si Jesucristo, dawata gid siya karon higala. Dawata gid siya ang imong paglaom sa eternidad. Kung ikaw luwas na og Kristohanon, nadunggan nimo ni nga mensahe, I hope na recognize nimo nga hapit na mubalik ang Ginoo. We are now in the end times. Katapusan na ni nga panahon mga higala. Naata karon sa katapusan nga mga panahon. Dayag kayo, obvious kayo ang nagakahitabo karon sama sa gipropesiya sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ni aksidente kini tanan mga igsoon. Plano ni tanan sa Ginoo. Kay nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya. Pero sa di pa siya mubalik, na ay kagutom, na ay increase sa mga purchases, sa mga pamaliton, na ay gubat, ug nakita nato ni karon, na ay mga sakit, ug karon naa ni sila daghan, na ay mga pandemics. Pero giingnan ta sa Ginoo, kumapil ta ana, ayaw kahadlok, hangad sa langit, salig sa ako. Higala, mangandam gyud ta kay hapit na mubalik ang Ginoo. Mga Kristohanon nga naapil sa crisis karon, kinahanglan nga magmadasigon ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw sigig tan-aw sa imong problema. Ay sigig paminaw sa imong pagbati tungod kay naa kay problema. Ginapaluya lang sa kalibutan ug sa yawa, ginapaluya lang sa yawa ang imong pagbati nimo. It's time for you to be steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Kay hapit na mubalik ang Ginoo. Karon nga panahon, basig kinahanglan nimo dasigon nimo kaugalingon. Kay basig naluya ka, basig ikapoy na ka. Higala, paminaw, hapit na mubalik ang Ginoo. Why time karon nga mo quit? Dili panahon karon may higala nga mo surrender ta sa tuang kaaway mga igsoon. It's time for us nga mubarog, magmaligon, magpadayon. Kay hapit na mubalik ang Ginoo. It's time for us to serve God more, to preach His word, to bring more souls for Jesus Christ. Magdalag mga kalag sa tilan sa Ginoo, magdalag mga tao sa simbahan, papaminawon sa ebanghelyo aron makadungog sila, aron maluwas sila. Higala, mao na ni dapat i-priority nato karon. Dili mga problema, kay mga Kristiyano problema ilang gi-priority. Mao na nga wa na nila natiman nilang pagsimba ug tungod ana mga igsoon naluya, dili ka na mo'y gusto sa Ginoo ipabuhat sa ato. Karon may pag-ampo sa imong kaugalingon, basin naluya ka ba, basin gikapoy ka, basin naluya ka, nahadlok ka tungod sa nakahitabo karon nga kasamo ka gubot, giingnan nata ni Kristo, sign na sila nga hapit na kumubalik. Dasiga imong kaugalingon, dasiga i-recharge, pangayo kusog sa Ginoo karon, ayo pagluya-luya, kay hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Jesus said, your redemption draweth nigh.